Muli po, palakpakan po natin Vice Mayor G. Atienza at Yorme Isko Moreno Domagos. Muli, isang magandang umaga po sa lahat ng aking pong kapwa-batang Maynila. Ang taus-pusong pasasalamat sa inyong pakikiisa at Mayor Honorable Francisco Isko Domagaso. Ano po kayo at good morning. Ay, maraming salamat Director Marati at sa punan niyong mga kasamahang naglilingkod sa ating mamamayan sa usapin ng pangkalusugan. Excited ako para sa inyo. You know, this is a very new building. Sad to say, I think it's a 7-year-old brand new building. But any building for that matter should be maintained. It cannot be neglected kasi once na tinayo mo, bahala na si Bathala o maayos. In fulfilling our commitment to deliver better health care, public health care. As you all know by this time, we've been trying to unclog foot traffic to our hospital by empowering our frontline healthcare facility, which is modernizing our health center and reviving those who were close to you. Tatlong taon lang ako nawala. Ang daming health center na nasara. How can we do that? How can we do such thing as the population grows and health challenges or economic and health challenges are existing and continue to grow? Numbers don't lie. We, as government, should continue to empower our frontline healthcare facility so that magkaroon ng ease in terms of foot traffic and demand to our hospitals. And rest assured to our doctors and nurses, medical and non-medical personnel of Hospital ng Maynila and other hospital, we will continue to strengthen, widen, reach as many as we can to deliver good quality healthcare. On your side, you'll soon, the city and the country, for that matter, will now enjoy the more production of medical professionals. Our dreams and aspirations of the city of Manila as part of the nation building approach is to produce more doctors, dentists, nurses, medtech, and so on and so on. If we are now producing about at least 300 under Pamantasan Lungsod ng Maynila, we soon, in this corner, you will have an institution that can produce 5,000 or maximum. So that is good for the city, good for the country, especially for the people of Manila. To reinforce our medical professionals in community healthcare. And we are on track in acquiring medical professionals in our 7th hospital, in Paseco Hospital.
We are halfway there. So imagine mo, in just 8 months, it was just sitting duck, or what you call white elephant. But upon assumption, nakita ninyo, agad na, functioning, and it's going to be full-blown, first level, hospital, hopefully cross-finger, the end of the year. And soon, as a, again, continued commitment to our people and our doctors and nurses and non-medical practitioners. There will be a new Boston in the city of Manila. Just for the record and your information, while wala tayong kapera-pera, namili pa ako ng lupa. We bought a property, 1,600 square meter. We are now in possession of the property. Thanks to the national government. Nabuhay ko sila. Binayad ko. We're gonna pay for it in the next 10 years. And now we are in possession. Now we are in the end of our journey with DOH with regard to acquiring PDC. Permit to construct. So that 500 square meter of 32-year-old Hospital ng Tondo will now be housed at the main road of the city, located in District 2, 1,600 at 7-story air-conditioned public hospital for district. So, today, itong maliit na corner nito, madalas kong pasyalan sa Vinegar de Ora, lumang oras. Naawa naman ako sa mga doktor at pasyente natin, puro amag ang hinihinga ninyo. But rest assured, this is not just today or today. We will continue. Kahit na gibit tayo, makakasya natin yan. Yun nga nare-regular na natin. You share ng mga ating healthcare. Ano na ngayon? Kaya lahat gusto na magpatistino sa ospital eh. But rest assured, what is due to you, you need not ask for it. It will be given to you. And equally. Kaya, all these things that I have said, pwede ba ako makikisuyo sa inyo? Ito, lagi ko pinakikisuyo. Isa lang naman, wala akong ihilingin. Pwede ba mag-smile kayo lagi sa mga pasyente ninyo? No, may mas. Maniwala kayo sa akin. I grew up. Alam mo, hindi nga sapat yung description ng Islam. Pero may salitang sinasabi yung mga matatanda. Ako yung pinanganak na mahirap sa dilang mahirap. Kumbaga, kung tatlo level ng hierarchy, yung pangatlo sa baba, nandun pa ako sa ilalim. Pag kami nagkakasakit, kaya tapuan namin, Jose Reyes, San Lazaro, niyari yung may pax ko yan sa San Lazaro. Dahil yung hiringgilya nung araw, ano pa yung stainless, damang-damang yun. Yung mga kasi. And based on my experience, alam niyo, pag naningitiyan kami ng magandang nurse, magaling na kami. Pag yung doktora, maling ginagawa. Madalas ng araw, ang nakukuha lang namin, Tocmolodon, Kisterin, Yakapsul. Yun ang naman nakukuha namin. I'm telling you, ako as a patient, as a patient, I'm speaking like a patient. Generally, yung naranasan ko ay still existing ngayon.
Pag nangiti kayo, pawi na lahat ng bigatin at sakit. Eh, hindi nyo napapasin. Dalawang anak ko, pwede ko naman ipadala sa St. Luke's. O saan ko pinadala? Sa ospital ng Maynila. I can afford to send them to private hospital. But even my wife, my ex-girlfriend, dali mo doon sa hospital natin. They have been taking care of doctors and nurses of this facility. Why? Because that is the message to the middle class. Which is, sila yung unang tinatamaan economically pag nagkakasakit. Kasi ang middle class, may konting tinanian. May nanisubihan ng konti pang energies. But the problem with that kind of emergency, with economic, sa perspektibo, economically, is nauubos, dala ng hindi nila tayo mapagkatiwalaan bilang public hospital. But look at PGDs, but look at the heart center. Now look at Hospital ng Maynila and others. That is a message that I'm trying to send to any John Doe's and Mary. You can bring your family here because I have the best doctors, I have the best nurses in public healthcare. That's what I believe. Am I correct in my assumption? It's up to you to prove. But that's what I believe. So pwede, posible. So wala nang toskas. Saan kayo nakakita? Ito ayoko naman itamos ng ilong ninyo. Pero bagay lamang na makapaglalakad tayo lahat ng iskinita, kalsada, anumang oras ng araw. Masasabi natin, biriin mo sila sa iba. Pag tinubo yung ugat ng puso nila, nawag ka. 80,000, 50,000, yan. Sa Maynila, Hospital ng Maynila, allows. It's very expensive. Let's be honest to ourselves. Ang masakit pa rito, pag tuso, parado. Darating na yung mga cardio interventionists, madalit sila malabanan. Lalagyan na ng tubo, bubuka, we call it stent. And that's a very expensive little metal. But the city is shouldering it. Ito baka may maligaw. Hindi, na-charge nyo naman yan sa PhilHealth. That's not true. You know why? Once elective, wala, hindi mo ma-charge. Kaya sabi ko, pinaliliwanag ko sa PhilHealth, baka baguhin niyo yung policy ninyo. Kaya ako nagpapaganito, kasi bago pa atakihin, magamot na. Kasi sa kanila, atakihin ka muna bago ka makakuha. Para mabago nila based on our experience. How much is angioplasty? Easily, 500,000. Yung mga binabayaran ko sa heart center, 975. 1 million, 1.2. This week or tomorrow, new sets of patients going to, the city is going to pay 1 million, 2 million. In this facility, because of you guys, TY, walang toskas. Kaya pag nakikita ng mga pasyente rito, ginawa, pinainom, ginamit, total father, 300,000, grand total, 0. What? Courtesy of the taxpayer of the city of